So eto mga kababayan, pag-usapan po natin, ito nakita po nating balita galing po dito sa Philstar na kung saan mga kababayan, dito nyo makikita kung paano pinagkanulo at kung paano pinagtaksila ni Sara Duterte ang tiwala ng mamamayang Pilipino. Dahil kung titingnan nyo, ayon po dito sa Philstar, sinulat po mga kababayan ni Sir Tony Lopez, Sara betrayed the public trust. Bakit daw mga kababayan? Ito pag-usapan po natin. Sabi dito, ito po yung source natin mga kababayan inilipat ko na lamang po yan dito. Sabi dito mga kababayan, pagkakanulo sa tiwala ng publiko. Sara betrayed the public trust. Iyan ay malinaw na ang krimen sa kabuuan si Sara Z. Duterte na magiging 46 na ngayong Mayo at 31 bilang Vice Presidente at bilang kalihim ng Departamento ng Edukasyon mula Hulyo 1, 2022 hanggang Hunyo 24, 2024. Nakagawa siya ng mga gawaing impeachable bilang Vice Alkalde ng Davao City mula noong 2007 hanggang 2010 at alkalde ng lungsod mula 2010 hanggang 2022, nagpakita siya ng karakter at laging pag-uugali na hindi siya karapat-dapat na mapunta sa isang pampublikong opisina tulad ng hindi maipaliwanag na kayamanan at pag-uutos ng extrajudicial killings or etong EJK. Noong Pebrero 5, 2025, ipinaalala ng House of Representatives sa Senado ang 33 pages, 9,038 word verified complaint para sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ang reklamo ay nabanggit ng 7 batayan para sa kanyang paghahatol, pagpapatalsik bilang Vice Presidente at pagbabawal habang buhay na humawak ng anumang katungkulan sa gobyerno. Ang ebidensya na nauna ng ipinadala sa demand ay nakapipinsala at nakakakumbinse. Tanging ang pinakamatigas na kriminal sa politika ang mag-iisip na si Sara ay hindi nagkasala mga kababayan. Maaaring ipaliwanag nito kung bakit nag-aalangan si Senate President Francis Escudero na sinanay sa batas kriminal sa UP na ituloy kaagad ang paglilitis kay Sara. Ang kaguluhan at pampulitikang pagbagsak mula sa paniniwala ni Sara at pagpapatalsik sa kanyang posisyon ay upang gamitin ang aking paboritong kletsi ay magiging napakalaking ayaw niyang maalala siya ng kasaysayan bilang Pangulo ng Senado na kumikilos bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court na hinatula ng unang Vice Presidente na na-impeach mga kababayan. Kasi nga naman kung tutusin, ito talaga yung kauna-unahan mga kababayan na Vice Presidente na may impeach sa buong kasaysayan ng Pilipinas dahil po sa pagnanakaw ng pera ng taong bayan at pakikilahok sa hindi magandang gawain. At ang isa pa dyan mga kababayan, kung tutusin, kung titingnan nyo, nung mayor pa lamang si Sara Duterte ng Davao City, napakarami na pong nagawa niya na hindi maganda. Unang-una yung pag-uutos na nga lang ng extrajudicial killings or yung EJK mga kababayan. Pangalawa, yung hindi po niya maipaliwanag na bigla ang paglaki ng kanyang yaman. So ngayon, ang tanong po dyan, kung hindi maipaliwanag saan galing yan? Ibig sabihin mga kababayan, baka nga possible na totoo yung sinasabi ni former Senator Trillanes na tumatanggap talaga etong si Sara Duterte ng lagay or suhol galing po sa mga pinaghihinalaan na drug lord mga kababayan or di kaya naman nangungurakot ng pera ng mamamayang Pilipino, especially yung kanya mga confidential funds na napakalaki nung siya ay alkalde pa lamang mga kababayan na hindi maipaliwanag kung saan po napunta. Sabi pa dito, basahin pa natin, ang mga paratang laban kay Sara, una, nakipagkontrata siya sa mga assassin para ipatumba si Pangulong Marcos Jr., unang ginang Luis Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ibinunyag niya ito sa kanyang sarili sa isang nationwide TV broadcast. Live mga kababayan, ito yung nag-viral dati na kung saan pagkatapos murahin sina House Speaker, First Lady at PBBM, pinagbantaan po ang buhay ng Presidente, House Speaker at saka ng First Lady. Pangalawa, maling ginamit at binastos niya ang daang-daang milyon confidential na pondo sa ilalim ng tanggapan ng pangalawang Pangulo at ng kagawaran ng edukasyon. Halimbawa, sa loob ng 11 araw mula Disyembre 21, 2022 hanggang Disyembre 31, 2022,
2022 na kinabibilangan ng 4 na holiday, siya ay nag-malverse ng 11.363 million o 1.62 million bawat araw ng trabaho. Bilang karagdagan bilang BP, gumasto siya ng 1.4 million araw-araw para sa pag-uupa at pagpapanatili ng safe house sa kabuuan ng 16 million sa unang 3 quarter ng 2023. Gumasto siya ng uniformeng 16 million bawat quarter para sa pagpagrenta ng safe house. Ang pang-araw-araw na halaga ng renta ay 1.45 million bawat araw, na higit pa sa binabayaran mo para sa isang 5-star na silid ng hotel sa loob ng isang linggo. Sabi ng Kamara ay malinaw na labis-labis, walang konsensya at labis, at kahina-hinalang ibig sabihin ang pera ay ibinulsa at nawala at hindi talaga ginasto sa pag-uupa, mga kababayan. Sa 1,992 na pangalan na mga 3 binanggit ni Sara na nakatanggap ng kanyang OVP confidential funds na nagkakahalaga ng 254 million at 1,322 ang hindi umiiral o mga gawa-gawang pangalan, ang isa pang 73.28 million ay napunta sa hindi confidential na mga aktibidad at gastos, at sa gayon ay hindi pinapayagan ng COA, mga kababayan. Kasi nga naman kung tutusin, ang dami talagang anomalya. Ang daming anomalya ni Vice President Sara Duterte na pinaggagawa sa kanyang opisina sa OVP at pinaggagawa nung siya ay sekretary ng DepEd. Biruin nyo, mga kababayan, yung 16 million na lamang po na pag-uubos nila or pag-aaksaya nila ng pera na sinasabing ginamit para sa pagrenta ng safe houses, doon pa lang, mga kababayan, huli na eh. Kasi nga naman, kahit pa bumayad ka ng napakagandang 5-star hotel, hindi mo po kayang ubusin yung pera na yan sa loob ng isang linggo. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin tulad nito. Etong 1,992 na mga pangalan at 1,322 yung hindi po nag-e-exist. Sa madalit salita, walang record na mga tumanggap ng confidential fund. Diyan pa lang sabit na po etong si Vice President Sara Duterte at hindi po pinapayagan yan na ang Commission on Audit. Sabi pa dito, hiwalay sa DepEd, sinabi ni Sara na gumasto siya ng 15.54 million para sa youth leadership seminars na isinagawa ng Philippine Army. Ang mga opisyal ng PA sa mga pampublikong pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accounts ay itinanggi na nakatanggap sila ng mga nasabing halaga. Gumastos kami ng sarili naming pera. Pare-parehong giit ng mga opisyal. Sa isa pang pagkakataon, sinabi ni Sara na nagbigay ng 43.24 million ng kanyang confidential na pondo sa 677 tao o pangalan. Sinabi ng PSA na 405 sa mga pangalan ay walang talaan ng kapanganakan. Ibig sabihin, hindi po nag-e-exist yung ibang pangalan na ginamit ni Sara Duterte na nakatanggap ng confidential funds. At lahat ng mga kababaeng Pilipino po natin, inutulang kayo, niloko lang kayo, pinagmukha lang kayong tanga. Ano po sabi pa dito, basahin pa natin. Ang mga ganitong gawain, sabi ng Kamara, ay bumubuo ng pandarambong. Ayon sa batas, hindi bababa sa 50 million ang pagnanakaw ng plunder. Ang pandarambong ay isang serye din ng isang gawaing pagnanakaw. Ibig sabihin, mga kababayan, yung mga ginawang yan ni Sara Duterte ay pumapasok po talaga sa plunder kung sasampahan siya ng kasong plunder. At yan po, mga kababayan, ay pumapatungkol din at sumasaklaw sa isang opisyales na talagang nagnakaw ng pera ng mamamayan. Kaya nga dapat simulan na po yan ni Senate President na maumpisahan na itong impeachment trial laban po kay Sara Duterte. Kasi kung tutusin talaga, mga kababayan, ito po mga ganitong klase ng gawain ay dapat yung isang opisyales or isang politiko ay hindi na po pinapatagal sa kanyang pwesto at bagkos, mga kababayan, dapat pinagbabayad na po siya sa kanyang mga kasalanan na pinaggagawa. So sabi pa dito, mga kababayan, sa pangatlong article of impeachment ni Sara Duterte, ito daw panunuhol na mahagi ng malaking halaga si Secretary Sara sa mga opisyal ng DepEd na sangkot sa bidding at procurement. Sinasabi sa artikulo ng impeachment na ang kanyang kabatch sa law school at kaklase na si Reynold Monsayak ay naghahangad na kumbinsihin ang bidding ng DepEd computerization.
program mga kababayan. Yan po yung pangatlo ha, kaya po siya nanuhol mga kababayan kasi nga eto daw kanyang kaklase na si Reynold Monsayak sa law school mga kababayan ay naghahanga daw or siguro inuutusan na kumbinsihin ang bidding ng DepEd computerization program mga kababayan. So siguro baka inutusan ni Sara Duterte na manipulahin mga kababayan yung bidding dito po sa DepEd, kaya ang ginawa po niya para mapapayag yung mga in charge po doon pinasuhulan niya mga kababayan. Ano po sabi pa dito sa pang-apat? Article of Impeachment number 4. Hindi may paliwanag na kayamanan sa kabila ng pagkakaroon lamang ng sweldo na 2 million hanggang 2.4 million kada taon bilang vice-alkalde ng Davao. Noong 2007 hanggang 2017, ang mga tunay na ari-arian ni Sara ay tumaas mula sa 10.42 million hanggang 30.54 million. Naging triple mga kababayan yung pagtaas ng kanyang ari-arian ha. Kasi biruin nyo ang kanyang asset dito 10.42 million lamang. Pero umabot po ito ng 30.54 million buhat nung naging vice-alkalde po siya mga kababayan ng Davao City. Ano po sabi pa dito? Basahin pa natin. Personal asset. Yung personal asset naman ni Sara Duterte mula 5.47 million umabot hanggang 20.59 million, tumaas ng 276% o halos 4 na beses mga kababayan yung itinaas ng personal asset ni Vice President Sara Duterte. Sabi pa dito, at network mula 13.87 million hanggang 44.82 million, tumaas ng 223% o higit pa sa triple mga kababayan yung biglaang paglobo ng personal asset ni Sara Duterte. Ganun po kabiglaan yung pagyaman ng ating Vice Presidente. Article of Impeachment number 5. Pagsasabuatan sa pagpapatumba bilang alkalde ng Davao, siya ay personal na nagbigay ng green light para sa DDS killing spree o operasyong tukhang na may direktiba na ilibing ang mga biktima sa mass graves sa Laod Quarry mga kababayan. Bagamat ang di umano'y krimen na ito ay ginawa noong si Sara ay alkalde at sa makatuwid, hindi siya isang impeachable na opisyal. Ito ay nagpapakita ng karakter o hindi karapat-dapat na humawak ng pampublikong tungkulin mga kababayan. Dahil nga naman kung tutuusin, isa po siya sa isinuwalat ni Las Cañas na di umano mga kababayan nasa sa likod po ng tukhang at madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato nung siya ay alkalde pa lamang ng Davao City. So sabi pa dito mga kababayan, dahil po dyan nangangahulugan na ito pong si Sara Duterte ay hindi po dapat na humawak ng posisyon sa national kasi nga yung kanyang pag-uugali mga kababayan at kanyang karakter hindi po talaga pwede bilang isang vice-presidente or isang may posisyon sa national government. Mga kababayan, ano po, dito naman po tayo sa Article 6 of Impeachment mga kababayan laban po kay Sara. Destabilization o politika, sedisyon at insurrection. Nakagawa siya ng mga kilos na may posibilidad na sirain ng gobyerno. Hamunin ng otoridad ng Pangulo, isulong ang tahasang pagwawalang bahala sa maayos na pamamahala at pag-uudyok ng sedisyon at lubos na kawalang galang sa otoridad ng publiko. Ngayong maaga sinabi ng opinyon ng publiko na si BP Sara ay nagkasala. Sa 6 na buwan noong nakaraang taon, dumanas siya ng napakalaking pagguho sa kanyang mga rating ng tiwala. Ayon sa karaniwang maasahang pollster na Pulse Asia, mula 71% malaking tiwala noong Marso 2024 hanggang 61% noong Setyembre 2024. Bumaba naman ng 10% punto sa loob lamang ng 6 na buwan at 5 buwan bago ang Pebrero 5, 2025 na paghahain ng reklamo sa Senado laban sa kanya kung ipapalagay na 70 milyon yung mga bumoboto daw mga kababayan, ang 10% pagbaba ng punto or ng puntos ay nangangahulugan na 7 milyon ng mga kababayang Pilipino po natin ang nawawala ng tiwala kay Sara Duterte at masama po yun mga kababayan kasi kung tutuusin, kung dumadami ang percentage ng hindi nagtitiwala kay Sara Duterte, ibig sabihin, yung mga butanteng mamamayang Pilipino po natin ay nababawasan. Yung mga possible na bumoboto kay Sara Duterte nababawasan at umaalis na ng pagsuporta dito po kay Sara at inaayawan na etong si Sara kasi nga nawawala na sila ng tiwala kay Sara Duterte. Sabi pa dito, pagsapit ng Disyembre 2024, bawat Pulse Asia, ang malaking trust rating ni Sara ay bumagsak pa sa 49%, isang pagbaba ng 22 percentage points
o 15.4 milyon na Pilipino ang mga natalo or hindi nagbigay ng suporta kay Sara Duterte or umayaw dito po kay Sara. Ang kanilang kabuuang tiwala sa ibang paraan ngayon, 51 sa bawat 100 Pilipino ang hindi na nagtitiwala kay Sara mula sa 29 sa bawat 100 na walang tiwala sa BP noong Marso taong 2024. Natuklasan sa survey ng Tangere na halos 3 sa 4 na Pilipino o 73% ay naniniwala na si Sara ay dapat litisin ng Senado dahil sa planong pagpapatumba sa Pangulo, sa unang ginang at saka sa House Speaker na si Martin Romualdez, mga kababayan. At dito, kung tutusin mga kababayan sa mga nabanggit po nating ito at natalakay po nating ito, dapat etong si SP Chis Escudero gumalaw na. Kasi nga, noong naisakatuparan yung impeachment ni Sara Duterte dyan po sa Kamara, ay naiakyat po yan sa Senado, mga kababayan. At ang sinasabi daw po, kapag gaganyan na naiakyat na sa Senado, forthwith, dapat umpisahan na or agad-agad na, mga kababayan, na umpisahan itong impeachment trial laban po kay Sara Duterte. So kung titingnan nyo, ganyan pinagtaksilan ni Sara Duterte ang tiwala ng mamamayang Pilipino, kaya dapat po na ma-impeach po siya sa lalong madaling panahon at dapat umusad na etong trial dahil nga kung nagagawa ni Amy Marcos na magpahiring ng mga ganyan kahit walang kwenta, ibig sabihin kaya din po ng Senado na umpisahan na yung impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, ano po? So kayo, kung kayong tatanungin, dapat ba na umpisahan na etong impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte dahil nga unti-unti nang nawawala ng tiwala ang mga kababayang Pilipino po natin sa kanya. At dito makikita natin kung paano pinagtaksila ni Vice President Sara Duterte ang tiwala ng mamamayang Pilipino, kaya po dapat na ma-impeach na po siya sa lalo't madaling panahon. So comment below na lamang po kung ano pa masasabi nyo hinggil po dyan sa mga topic na yan natin nalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Thank you po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Maraming salamat po. Thank you po.